Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong inilabas ng Publicus Asia Survey. At dito po mga kababayan, muli na naman pong sumadsad pababa. Bagsak na naman po. Ito pong sinasabi po ng tagapagsinungaling ng Malacanang di umano na nagtatrabaho. Napakasipag magtrabaho, mga kababayan. At yung kanila pong pilit na pinababagsak at ngayon po ini-impeach, mga kababayan, ay siya pang pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Kaya nga po ang masasabi po natin, mga kababayan, lumalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Kung sino po ang bulok, kung sino po ang nagpapahirap at nagbibigay ng malaking problema sa ating bansa. Hindi po ba? Pakinggan po natin itong balita at panuorin at komentuhan po natin. Kasabay na ang pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ng pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Report mula kay Eden Santos. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit po ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nanggaling sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ng ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking
kalala na korupsyon, so yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Pinutakti naman ng ha-ha-ha emoji ang website ng Publicus Asia ukol sa nasabing survey. May netizen na nagkomento ng congrats, tumaas na from -15 to -27. May comment din na -27 congrats dahil yan kay Clary Ring. Parang spaghetti lang, pababa ng pababa at marami pang negatibong komento para sa Pangulo. Agad namang ipinagtanggol ni House Deputy Speaker Janet Garin ang Pangulo sa mababang trust rating nito. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay magandang bunga at ikaw ay magandang puno na nagbibigay ng magagandang prutas at bunga, babatuhin ka ng babatuhin ka. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si Biffy Sara. Eden Santos para Iyang-hiya naman tayo kay Garin. Magandang bunga. Nagtatrabaho, magandang puno, nagbibigay ng magandang bunga. Sino kaya nabibigyan ng magandang bunga ng tinatawag po ng bangag at tinatawag din lupin di umano? Ang nabibigyan po ng magandang bunga at magandang trabaho, ang majority po yata ng Kongreso, ng House of Representatives. Yan po kasi ang nasa issue kasama po sa issue ng korupsyon sila. Di umano, hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Garin. Ano ba yung natrabaho? Garin, may natrabaho ba? Makakakuha ka ba ng trust rating na 27 negative? Galing ka sa 15, ngayon 27 ka na? Pababa ng pababa? At isa rin sa sinisisi ay si Clary Ring daw po. Yung tagapagsinungaling di umano ng Malacanang ay isa rin sa sinisisi. Kaya sumasadsad pababa. Pero ang Vice President, mula pa noong 2023 hanggang ngayon 2026 ay binabakbakan na, sinisiraan at pilit pinababagsak, pero nananatili pa ang tiwala ng mga Pilipino. Nahandyan pa rin ang 26%. Hindi po ba ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino? Pero inaaraw-araw po yan. Inaaraw-araw pa ng House of Representatives yan para pabagsakin. Di umano. At ganun din po sa Malacanang. Yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Alam mo, Garin, para may panlaban kayo sa Publicus Asia survey, dito po sa nilabas nilang 27% negative. Ito po yung kanyang trust rating, negative 27. Magpa-survey ka. Labanan mo yung Publicus, Garin. Magpa-survey ka sa Congress. Di ba? At ilabas mo rin yung survey na Congress. Check! Mataas ang survey ni PBBM o ni BBM dyan sa Congress. At ganun din sa Senado. Magpa-survey kayo kung sino ang pinakakatiwalaan ng Kongreso at ng Senado. Ilang percent ang approval at trust rating ninyo, Garin? Hindi po ba? Magpa-survey ka dyan, Garin. Oo, para may panlaban ka sa taong bayan, yung sinasabi ng Publicus Asia. O, di ba? O, di ilalagay mo ron. Lalagay mo ron sa ang pangalan ng survey, Crocodile Survey. Di ba? Di ba napakaganda nun? Pati ang mga buhaya nagpapa-survey. Di umano. Crocodile Survey. Di ba? Approval at trust rating ni Lupin na tinatawag na bangag na kanya ate. Para may panlaban. Kasi sikat na po sa ating bansa ang mga buhaya. Hindi po ba? Kailangan pati mga buhaya nagpapa-survey din.
Diyan, pagka po lumabas ang survey ng mga buhaya, tsak po, negative po si BP Sara. O, di may panlaban na kayo sa mga survey ngayon. Kasi yung mga survey ngayon, tama po yung sinasabi ng reporter si Eden. Di ba? Saka tama po yung sinasabi po ni ng isang ekonomistang si Cora Guidote. Sinayang ni PBBM. Sinayang ni BBM. Pagka panalo niya, nung manalo siya, napakataas ng kanyang approval, trust rating sa mga Pilipino. Pero hindi niya ginamit yung kanyang popularidad, yung kanyang napakataas na approval at trust rating sa mga Pilipino. Iba po ang ginawa niya. Hindi po ba? Grabe po, imbis po paunlarin ang bansa, dinala niya po ang bansa sa kahirapan. Napakataas na inflation, bagsak na ekonomiya. Mga Pilipino naghihirap sa taas ng bilihin at bayarin. Hindi po ba? At binaon tayo sa utang at dinala tayo sa korupsyon at pamumulitika. Hindi po ba? Auntie Claire. Pero mga kababayan, sasagutin po ni Auntie Claire yan. Kukwestiyonin niya po yan. Yan publikus. Kukwestiyonin niya po yan. Hindi totoo yan. Kasi ang Pangulo nagtatrabaho. Ang Pangulo'y napakasipag magtrabaho. Kaya nga negative 27. Paano kung hindi pa nagtatrabaho yan? Baka negative 90 na yan. Kasi ang tinatrabaho naman kasi ng Pangulo, mga kababayan, ang nakikita ng taong bayan, lalo ang majority ng taong bayan, ang tinatrabaho ng Pangulo, ubusin ang pera ng taong bayan. Di umano. Kay laki-laki ng budget, ang binabudget nila ay napakalalaki taon-taon. Pero ito lang ang napala ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, nag-uubos ng pera sa Senado at sa Kongreso. Yung hearing pa lang dyan ng impeachment, gaano kalaki na po inuubos nila riyan? Hindi bababa sa 25 million isang hearing? Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, expected na po natin yan. Yang trust rating ni tinatawag po ng bangag na kanya ate. Sasadsad pa po pababayan. Dahil katulad po niyan, mga kababayan, yung flood control hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari at wala pa rin nananagot at wala pa rin silang napapakulong na napakaraming sangkot dito, lalong-lalo po sa House of Representatives. Hindi po ba? Sa Senado at sa Malacanang, wala pa rin. Hindi po ba? Kaya muli po natin papayuhan si Garin. Garin, magpa-survey ka na. Magpa-survey na kayo dyan sa House of Crocs na tinatawag ni Kiko Barsaga para malaman ng taong bayan na nagpapasurvey din ng mga buhaya. Di umano. Sigurado yan. 100% nagtatrabaho si Lupin na tinatawag na bangag. Napakataas po ng survey dyan sa House of Crocs. Sigurado po yan. Dahil nagtatrabaho at maganda ang bunga kaya binabato. Dahil ang bunga nung puno, mga kababayan, kasi ang bunga ng puno ay male-maleta. Kaya napakaganda po ng bunga. Pagka po si Garin ang tumitingin ng bunga. Ang bunga po kasi male-maleta. At yung bunga, alam natin kung kanino napunta. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po na ating tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ane Jo, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Tatay Nick from Toronto, Canada. Gay at Chena. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA.
Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kababayan, taste lang po tayo. Taste lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. Thank you po. Bye-bye.